This video is going to be about emergency funds. Yes, I know many of us believe that we fully understand and appreciate this topic. However, there might be areas that we're getting to miss out. Like, why are they important? How can we build up emergency funds? And most importantly, can we still make these funds work for us? Do we let it sleep, really ready for every emergency? Or do we still put it somehow at work so that at the very least, it won't lose value or even help in our accumulation process moving into the future? If you're interested to go on and get this enlightening lesson, please watch this video. Hi mga ka-RFF, this is again Rex Mendoza from Ramver Financials. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at maayos ang lahat ng inyong pamilya at mahal sa buhay. Bakit po natin kailangan ng emergency fund? Kasi po maraming pwedeng mangyari sa atin, and the first and foremost risk is losing our job. Napaka-relevant po niyan kasi nakita naman natin itong pandemyang ito eh. 'Di ba? Ang dami pong nawalan ng trabaho. At marami sa nawalan ng trabaho, hindi handa. Kaya kailangan nila ng ayuda. Kailangan nila ng tulong ng gobyerno. At kung hindi man sila makatanggap ng tulong, saan sila tatakbo? Sa kanilang mga kamag-anak. At kahit papano, kung hindi man nila gustong makabigat sa kanilang mga kamag-anak, mangungutang sila at malalagay naman sa masamang sitwasyon ang kanilang pamilya moving forward. Number 2, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating mga medical emergency. Paano po pag may kasakit sa atin? Paano pag may na-ospital? Tayo ba po ay may pantustos dyan? Or again, mangungutang na naman tayo. Number 3, it can be any family tragedy. Hindi lang po pagkakasakit ang dahilan, pero minsan, naturally, may mga pumapanaw po sa pamilya. May mga naaaksidente. At ito po yung mga bagay na hindi natin ini-expect. And because they are unexpected, they are not part of our financial plan. And that's the reason why dapat meron tayong pagkunan na hindi na naman tayo umuutang. Napansin nyo ba? Base dun sa tatlong nasabi ko, lagi akong patungo sa solusyon ng maraming tao. At yon ay ang tinatawag nating pag-utang. Marami pong Pilipino, deficit financing. Ang kanilang sinesweldo, tama lang sa kanilang ginagasta. At dahil doon, pag may nangyari, wala silang mahugot, wala silang mabunot. Paano gagawin nila? Hihingi sila ng tulong o mangungutang sila. Ito po napakabigat because this can lead you and your family sa isang tinatawag nating debt spiral. Palalim ng palalim po kasi tuwing may mangyayari, uutang ka. Hindi ka pa tapos magbayad, may mangyayari na naman. Papatong na naman yon. Habang nagbabayad ka ng utang, tuloy-tuloy pa rin ang pag-utang mo. So all of these negative experiences always lead you to debt. At dahil ang pagkakautang po ang nagiging solusyon natin, palalim lang ng palalim ang problema na yan. Napakahirap pong umahon. In fact, for many Filipinos, ang kanilang objective ay makaahon lang sa pagkakautang. The way to deal with this is to have an emergency fund na paghuhugutan natin kung tayo'y biglang nangailangan. Hindi ka kailangan umutang. Dahil alam nyo, kadalasan pag-uutang ka, may interest pa. That interest is going to be against you. The foremost, biggest, most powerful force in the universe, sabi ni Albert Einstein, is what? Compounded interest. At yung compounded interest na yan, kalaban mo yan kung nangungutang ka. The same compounded interest, kakampi mo yan pag nag-i-invest ka. Pero karamihan po ng Pilipino, nasa pagkakautang ang sitwasyon. So kailangan meron tayong emergency fund. How do we establish that? Very simple. By spending less than what we earn. Sasabihin ng marami, Rex, paano naman? Ang hirap naman ang sinasabi mo. Kasi hindi naman talaga kasya yung kinikita ko eh. Alam nyo, walang sweldong nagkasya sa taong mahilig gumasta. We have to live a lifestyle lower than our income. Dapat, lagi po nating iisipin, may parte yung sweldo natin na hindi atin. I don't care if it's 5% or 10% sa umpisa. Pero yan po, pag naitabi natin at yung natitira, maipagkasya natin, unti-unti po yung 5 to 10% na yun, nakakabuo na tayo ng buong sweldo later on. So much so that we can start having an emergency fund. Ano ba yung mga pinakamagagandang
paglagyan ng emergency fund. Abay, napakarami pong bangko dyan sa GCash. Hindi ba? Yung ating tinatawag na digital banks, bumabayad po yan ng matataas na interest. Pwede kayong mag-set aside dun sa kanilang high-yield savings accounts. At para naman, kahit nakaset aside na pang-emergency ang pera nyo, kumikita pa rin and still working for you. Pero, isa sa napakagandang mga platform ng emergency fund buildup ay ang Singlife app. Ayan! Makikita nyo po yan, ha? Bibigay ko po dito yung QR code na yan. Open your Singlife account. At dito po, pag nagtitipid kayo ng inyong emergency fund, like say, 3 times your monthly income, mag-uumpisa kayo ng 250 pesos, bibuild upin nyo over the months. Pero ito po ang matindi. Ang inyong interest, 5%. Abay, napakataas nun. Pero apart from the digital banks, alam nyo yung ginagawa ng Singlife, meron kayong coverage. Pag may nangyari sa inyo or na-disable kayo, abay, yung 3 months nyong emergency fund ay maibibigay na sa inyo kahit hindi pa kayo nakaka 3 months. O di ba napakaganda nun? Kung may mangyari sa'yo, yung pamilya mo tatanggap nung 3 months na emergency fund na hindi mo pa naiipon. O di ba napakaganda niyan? So, ito po, Singapore Life Philippines, ipapakita rin namin dito at kailangan sabihin ko po ito ha, within this holiday season, meron silang promo na Best Christmas Gift. Ito pong Best Christmas Gift, tatapatan nila yung unang salvo ng inyong pag-o-open ng account at pag-uumpisa ng inyong emergency fund. So ito po napakagandang pagkakataon. Alam na natin na kailangan natin gawin. Binibigyan pa tayo ng incentives. So please, check out Singlife Philippines and make sure you open an account and start building your emergency funds and your financial security. Let us pay ourselves first. Itabi natin. Huwag nating isipin yung ilang daan o ilang libo sa ating sweldo ay atin. Awas muna natin yan, establish natin yung emergency fund. Kasi pag tayo may nangyari at hindi tayo kailangan mangutang, that is what you call emancipation. Malaking bagay po yan because real financial security happens pag hindi ka nang hihingi ng tulong at hindi ka kailangan mangutang para solusyonan ang anumang trahedya or emergency sa buhay mo. Now, ano ba ang ideal na amount ng emergency fund? Alam nyo, range din ito. The minimum ay 3 buwan nating gastusin. Pag tayo po ay naging mas estable na, 3 buwan ng sweldo. At pag tayo po ay medyo talagang nagkaroon na ng disiplina at umasenso na sa ating financial journey, hopefully, ma-stretch natin yan sa 6 na buwan or 9 na buwan ng sweldo. Yan. 6 to 9 months of your salary. At dahil 6 to 9 months yan, that can already be substantial. Remember, we don't want our money to be stagnant, to lose value, to lose purchasing power. So anong kailangan? Dapat it should also work on its own so that it carries on the value and at least outpaces inflation. So in which case, ang talagang dapat na nasa savings account, ATM, na very accessible at any time is 1 month. 1 month lang. Kasi po, hindi naman ibig sabihin, yung 5 months na nakatabi, hindi mo pwedeng mahugot eh. Kailangan ilagay mo sa isang investment na accessible pa rin. Kaya nga po dapat ilagay natin sa mga instrumentong wala namang principal penalty. Ang magkakaroon lang probably, interest penalty. At naiintindihan po natin yun. Kunyari, talagang may emergency nangyari, hindi natin nabuo yung term. Okay lang po yan. Talagang let's sacrifice the interest. But can you imagine? Ilan sa atin ang may emergency fund na hindi naman talaga nagkaroon ng emergency? So dapat isipin natin, yung 5 months na yon, meron din dapat kalalagyan. Now, pag nakita natin sa bangko, kikita tayo ng konti sa 60-day time deposit, baka pwede later on, mag-consider na din tayo ng tinatawag nating money market fund. Yung money market fund, baka mas malaki ang interest doon sa 60-day time deposit. At ang money market fund, walang masyadong volatility. So kailangan pag-aralan din natin yan. Ngayon, paano yung natitirang 3 buwan? Or in other instances where na-stretch nyo na to 9 months ang inyong emergency funds, abay ang matitira doon, 6 na buwan. Malaki-laking amount din yon. So yung 6 na buwan,
pwedeng 1-year placement, 360-day time deposit, or commercial paper placement para naman kumikita pa din kahit papano while an emergency doesn't happen. Now, because it's already a 1-year horizon at pwedeng 3 to 6 months of your income pa yan. So anong dapat mangyari? Kailangan mag-compare na rin tayo. Baka on top of 1-year time deposits, on top of money market funds, baka pwede na tayong mag-bond fund. Pero kailangan fixed income po lagi yung underlying security. That is the most important thing that I will have to tell you. Kailangan i-portfolio pa rin natin para kahit papano may kita, pero madaling hugutin pag may nangyari kasi pwedeng tumagal na walang mangyari. But on top of it, dapat naman walang risk position. Kasi alam nyo, pag nilagay natin yan sa stocks, paano pag nagkaroon ng emergency at bagsak ang stock market kagaya ngayon? Mapipilitan kang hugutin yan at a loss. So, naging negative interest ka pa. So, in the final analysis, what's important is this, that we make money work for us. And I hope that you get to appreciate that we at Ramper Financials are always going to be here for you, ready to handhold you in this pathway to financial security and prosperity. Again, ito po uli, si Rex Mendoza. Iniimbitahan ko kayo mag-like, subscribe, at itap ang bell para naman po magkaroon kayo ng notification in the future as we upload great videos like this. Again, till that time, blessings always. Thank you.